So, yun po mga barateros, mga kabiyaya, panoorin ang pag-usapan po natin itong pag-iyak ni Tito Soto at itong pagsupalpal ni Atty. Sal Panelo dito kay Lacson at itong mga matitinding pahayag ni Senator Marcoleta. Alam niyo kapag si Senator Marcoleta ang nagsalita, talagang maraming nasasapul. Sapul hanggang ngala-ngala eh. Oo, hanggang ngala-ngala yung sapul na sapul eh. Parang ayaw talagang magpatinag eh. So dito nga pag-uusapan natin itong mga pahayag na ibinulgar ni Senator Marcoleta mapatungkol ho dito sa pagtatakip ng, hindi natin alam kung sino itong tinutukoy niya rito ha. Pero dito lumalabas po dito sa kanyang video na pinagtatakpan nga yung ibang mga kontraktor. At dito nga ay etong si Tito Soto ay umiyak. Oo, bakit nga ba umiyak si Tito Soto? So mamaya lang ipapakita ko sa inyo yan. Nabubulol ako. At sa wakas may wifi na tayo. Oo, kaya makakapag-upload na ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, nabuhayan ulit ako guys. Ang tagal kong hindi nakapag-upload. Oo, alam niyo na, siyempre kapag walang wifi, mahirap talaga mahirap mag-upload. Oo, nangangapit bahay pa ako, anak ng teteng. Hanggang sa napagastos pa nga ako dahil bumili pa ako ng Detosem. Sabi ni Barat Bay, bumili ka neto. Nung bumili ako, wala naman signal dito sa bahay. Ayun, wala pa rin. Palyado pa rin ho yung internet. Pero kahit paano, naka 4 million views po tayo sa pagwasak doon sa modem ng Converge. Sana all, no? Kailan kaya makakatikim ng ganong views sa YouTube, no? Kailan kaya makakatikim ng ganon? 4 million views, guys, yung sa Facebook page ko. Sa mga gusto nga pala mag-follow sa aking Facebook page, J. Guevara Banateros, yan, inyong i-follow, no? Napakagwapo ko dun. Doon yung makikita ang kutis punyita ko. Minsan wala pang ligo, wala sipilyo, sige, vlog lang. Dito kasi may filter, kaya kaya malinaw-linaw tayo dito. So eto na nga pag-usapan na ho natin itong unang-una, ito pong pangbabara ni Atty. Sal dito kay Ping Lacson. So panoorin. Ayun, Attorney Sal. Pero what's ang tanong ng taong bayan, what's the taking meaning them of so this? long for them to decide na hindi i-implement yung freeze order? Kasi hindi pa ba enough yung mga napag-usapan na mention sa Senate? So it's not enough basis pa yun? Is it unconstitutional? Kakampi eh. Ganyan talaga. Wala. Parang yan eh. Wala. Ever since naman ganyan eh. Kaya huwag na tayo magtaka. By the time daw ma-implement or the possibility na ma-implement yung freeze order, Attorney Sal, lalabas mo na sa mga bangko mo yung mga pera mo. At hindi na naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang kumakat na larawan nila kasama mag-asawang Diskaya na umano'y ginagamit para sirain ang kanyang pamumuno sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga maanumalyang. Lagi naman ganyan eh. Pag nabibisto kayo, ang akala nyo kasi napakalilinis nyo eh. Akala nyo napakalilinis nyo. Sabihin, sinisiraan eh. Paano siraan eh? Totoo naman yan. Tarantaduan. Flood Control Project. Ayon kay Lacson, kuha ang larawan noong panahon ng kampanya noong 2025 matapos imbitahan siya ng mga Diskaya sa isang political rally na kalaunay tinanggihan niya. Gate ni Lacson, iyon ang una at huling beses na nakilala niya ang pamilya Diskaya sa labas sa pagdinig ng Blue Ribbon. Wala ring anyang natanggap o inalok na anumang campaign contribution mula sa kanila. Dagdag ng senador, malinaw na ang pagkalat ng larawan ay may layong dungisan ng kanyang reputasyon at kredibilidad bilang chairman ng investigasyon. Naniniwala ba kayo na naging depensa o naniniwala ba kayo, Attorney Sal, doon sa depensa ni Senator Lacson? Kung regardless kung totoo o hindi, Attorney Sal, yung alegasyon na binabato sa kanya.
Yung litrato na ba yung Attorney Sal, enough basis na, there's a kind of connection. Tanong mo kung naniniwala ako, hindi. Hindi. Ano sa kanya, pinangalandakan niya na hindi niya kakilala ito. Oo. Tapos Biglang bawi, no? Saka yung picture parang sa loob ng bahay o sa loob ng opisina. Hindi masyadong obvious. Alam mo, yung aking part 2 ng aking article sa Manila Times, kasama doon yung mga tao na aking sinuri at binigyan ng mga pagsusuring matitindi sa kanilang mga masasabi nating background. Kagaya yan, yung senador na yan, nagmamalinis siya, papakitang gila siya, pero ang katotohanan, marami siyang nakaraan na questionable. At ang pinakamatindi nga yung palagi kong sinasabi, na siya ang pasimuno ng pagpapagawa ng isang bagong building sa Senado. Naku po! Kung saan gagawing opisina ng mga senador. At yung building na yon nagkakalaga sa simula parang 22 billion pesos ang halaga. Ito'y lumobo na sa 35 billion pesos. Nag-increase. At siya ang pasimuno niyan, siya ang nagipaglaban diyan, siya ang nag-initiate, siya ang principal author para magkaroon ng ganyang project. Pero yung 35 billion pesos, sana yung perang yun ay ginamit sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, ng mga ospital, ng mga tulay, at kagaya nitong kalamidad, sana nagagamit yun. Pero hindi. Yun ay ginugol nitong senador na ito para sila ay makaopisina sa magarang malapalasyo na building. Para, hindi ba ang tawag doon ay corruption? Corruption sapagkat ginagamit mo ang pera ng taong bayan para sa iyong sarili. Para sa inyong mga senador. Tama. Kaya mabuti na lang itong mga senador na kagaya nila Robin Padilla, Senador Bato at Senador ano pa yung isa? Bongo. Kontra sa ganyang mga ganitong klaseng batas at mga proyekto na naglulustay ng pera ng bayan para sa kabutihan ng nasaga. Tsaka para saan yun, Ping Lacson? Para saan yung yung opisina nyo ng mga senador? Pero yung magagastos ng 35 billion sa galing sa pera ng taong bayan, igagawa lang ng pang-opisina nyo. Katarantaduhan. Tsaka yung picture ni Diskaya, may mga bali-balita nga na etong si Lacson, kaya nga daw umalis bilang Blue Ribbon chairperson, chairman, ganun. Parang nakutuban niya na ituturo daw siya nito nila Diskaya. So hindi ko alam kung yan ba ay may 100% na katotohanan, no, yung about dyan sa issue ni Pampilo Lacson. Ngayon ko lang to nalaman na si Lacson pala ang pasimuno sa 35 billion na gagawing opisina ng mga senador. Para saan yun? Para saan yung opisina na yun? Hindi na kayo mag-uuwian? Tinamad ka? Tinamad ka, dong? Tinamad ka mag-uwi-uwi? Kaya gagawa kayo ng opisina, no? Para saan yun? Para dong ngayon mag-meeting nila, nila Martin Romualdez tsaka ni Marcos Jr.? Ganun ba? Utang na, biruin mo 35, yung una 20 billion. Tapos naging 35 billion. Ano yan, mansion? Anong klaseng mansion yan? Opisina nyo lang, ganun kalaki ang ang budget. Naknang temang ka, kuratong baliling, oh. Nakaupo sa posisyon sa gobyerno. Mm-hmm. At hindi lang yan, Attorney Sal, sa kanya din, yung hindi mo kailangan ng resibo
when you liquidate yung mga ginastos mo sa Senado, siya din ang nanguna dun sa Senate Attorney sa panukalan ngayon. Correct. Kaya ngayon maraming disappointed sa kanya pati yung pati dun sa pagboto. Nag-abstain ba yan doon sa pagboto na i-house arrest na si Presidente Duterte dahil for humanitarian consideration? Siya yata at saka si Senator Soto. Senate President Soto. nag-abstain. Kaya Magtropa yan binabati ko siya ngayon. Maraming bumabati ko sa kanya. At naglalabasan yung mga dati niyang kaso sa Coratong Balating at kung saan-saan pa. Lumalabas sa social media. Sa totoo nga lang, may iniyak nga dyan, etong si Soto, pero mamaya ako papakita sa inyo. Oo, may iniyak dyan si Soto dahil dyan sa parang dinidemolition job daw sila. Kaysa ganito, kaysa ganyan. Kayo pa ang demolition job, ulol. Tigil-tigilan nyo kami sa ganyang nyo. Sila pa, parang kayo pa yung kayo pa yung talagang luging-lugi ngayon O samantalang dito tayo kay Senator Marcoleta. Ito, ghost project ng gobyerno. Lumalaganap sa iba't ibang ahensya. Putang ina, ito masaklap dito. Okay, panoorin natin. Sa budget, ayaw ko kung nandun kayo, sa budget deliberation, meron din palang mga ghost projects sa DA, sa Department of Health, Nako. at saka DOH. Ang sinabi ko nga sa'yo, itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba sa tao. DPWH lang. Ano ba yung kwenta ko? 30% ng ating kabangbayan na uuwi sa korupsyon. 30%. Ikatlong bahagi. Grabe, Kaya no? utang na tayo ng utang eh. Nako. Isip-isipin mo. Next year, ano yung budget natin? 6.7 trillion. Magkano ang projected revenue? Nelson, ikaw ba magbabudget ka 6.7 trillion next year, 2026? Ang projected revenue mo 5 trillion. Hindi kapos. Kulang ka ng 1 trilyon. Utang ka. 1.7 trillion. Utang ka talaga. Ilan yun, di ba? Opo. Katakot-takot na utang. Yung nga yung masama dyan no? Mga banateros, mga kabiyaya. Ang masama dyan, ang laki naman ng pondo natin. Tapos halos nasa 50, sa tutusin nga lang 50% eh. Hindi nga lang 50% eh. Diba? Halos nasa 70 to 60% yung napupunta sa mga sa mga magnanakaw, sa mga pulis, sa korupsyon. Tapos ang solusyon diyan ni Marcos Jr. Umutang. Yun lang talaga yung pinaka-solusyon. Utang. Oo, utang tayo kasi kapos yung budget. Oo, nakaw lang kayo dyan. Nakaw lang kayo. Oo, utang naman tayo eh. Ganun yung nangyayari ngayon, putang ina. Kaya yung utang ng Pilipinas, palaki ng palaki. Kaya nga sa totoo lang, sobrang kawawa. Sobrang kawawa ho ng Pilipinas pagtapos ng Administrasyong Marcos. Pero alam ko, kayang-kayang solusyonan yan ni Vice President Sara Duterte. Kayang-kaya niyang solusyonan niyang utang na yan. No? Pero yun nga lang, sobrang alam niyo yung bansa natin, paano pa lang pabuelo pa lang Pabuelo pa lang sa mga project, sa pagiging parang humahabol na. No? Ngayon, tignan nyo, bigla na namang gumanon. Bigla na namang bumagsak tayo. Wala namang project ang Administrasyong Marcos. Puro lang balita na survey. Kapag may mga sakuna, nandoon. Tapos mamimigay ka, peranggot lang na pera doon sa mga tao. Pero yung korupsyon, grabe, di ba? Tanginang yan. Hindi pa kayo mamatay. Speaking of tungkol pala dyan, Nelson, kayo ng umaga kasi may nabalita tayo at ginamit natin yung balita tungkol doon sa pagdinig ng humaharap sa budget hearing ang DND na tinatanong ng Senador Sherwin Gatchalian na tungkol doon sa pondo na nilaan sa mga barracks. Yung TICAS. Program. Yes, naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of
15 billion pesos military growth Grabe. project from Tindi, 2023 no? to 2025. These accusations are completely false, irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o DPWH, while the AFP identifies and prioritizes project based on operational needs such as barracks, training facilities, and headquarters building. The funds are released directly to the DPWH, not to the AFP. The AFP merely serves as the end user of recipient of completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Yun daw po ang kanilang pahayag. Well, Yan nga ang ginamit nila eh. Yan ang mga tinatawag na convergence eh. Sa ano naman, sa Department of Tourism, roll it, sabi naman nila. Roll it naman ang tawag. Yan sa DND TICAS. Marami TICAS, yan eh. Sa DOTR, nakalimutan ko. May ganyan eh, convergence eh. Opo. Ang implementing agency, DPWH lang eh. pa rin. Opo, di ba inipon nila? Dahil bawal na Grabe, kaya, no? Meron silang SSP, Opo. meron silang CSP, meron silang SIPAG. Yan, Kinukuha nila, inaalis nila yung sa maintenance. Nilalagay dito. Ang tumitira dyan yung mga proponents eh. Yan oo, tanginang yan. Patindi na ng patindi. No? Pero ito, mas maganda kung dugtungan natin etong payag ni Senator Marcoleta. May batas para protektahan ang testigo sa korupsyon. O sige, panoorin natin to. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang protection na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado, kailangan nating ma-identify, kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. De, tsaka sa totoo lang, nakakatakot din talaga ngayon sa totoo lang. Kasi una-una, ang lakas ng ano eh. Diba at nababalitaan nyo yung vlogger na kinasuhan ng NBI? Yung lalaki na Duterte supporters din na kinasuhan din. Lahat kasi ngayon, lalo na to. Pagdating dito na ikaw yung magiging testigo. Kaya yung iba, ang nangyayari sa sobrang takot, kasi nga, gamit na gamit ni Marcos ng administrasyon yung kapangyarihan nila ngayon. Kaya nga yung iba, hindi na Kaya yung iba hindi na nagsasalita eh. Kasi nga, iniisip nila, pag nagsalita tayo, yari tayo dito. Kung hindi kulong punta natin, simenteryo. Oo, kasi ganyan talaga kawalang niya ang administrasyon ngayon. Kaya nga sa totoo lang, kaming mga banateros, yung kabilang paa namin, nasa hukay na talaga eh. Kasi, biruin nyo, kami na lang ang natitira na talagang... marami naman mga DDS vlogger yan, mga bistakeros at eto yung banateros, biraderos ata. Kami na lang yung talagang naiiwan eh. Na talagang hanggang ngayon nagsasalita kami, maaari na murahin namin. Kaya yung kabilang paa namin nasa hukay na. So what if pa doon sa mga testigo? Sa mga tumitistigo at nagsasalita na etong si Martin Romualdez, Saldico ay involved dito. Sila yung pinaka-mastermind sa issue ng nakawan sa budget ng Pilipinas. So ganun din talaga kahirap. Pero yun nga, kung katulad namin kayo na mas minamahal ang prinsipyo kaysa sa pera, okay lang, walang problema yun. Talagang pero yun nga sinasabi ko, yung iba talaga ay natatakot. Sa totoo lang, marami lang, hindi lang yan sila Orly Ortesa.
kung di ako nagkakamali, si Cortesa, si Orly, hindi lang yun ang mga testigo dyan, marami sila. Kaso nga lang, hindi makapagsalita, natatakot, tsaka madamay pamilya, tapos makasuhan sila. Kasi nga kontrolado ng administrasyon ngayon. Talagang kuwang-kuwa nila yung hawak-hawak ho nila ang tawag dito, ang kapangyarihan. Ultimo nga si Vice President Sara Duterte, walang magawa sa kanila, di ba? Ultimo si Pangulong Duterte, walang magawa. Ultimong si Pastor, kahit na wala namang maipakitang ebidensya laban sa kanya. Ganon din kay Pangulong Duterte, ganon din kay VP Sara. 'Di ba? Paano pa nga yung mga ordinaryong Pilipino kagaya ni Ortesa na talagang may pinangahawakan na resibo at ebidensya laban dito sa mga nakaupong mga buhaya. 'Di ba? O nga pala, speaking of Pastor Apollo Kibuloy, maraming salamat po sa SMNI. At syempre, lalong-lalo na kay Pastor. Maraming salamat dahil at yun sa mga iba pang nag-donate ng kanilang tulong para ipamahagi po dyan sa Cebu. Grabe, no? Oo, hindi lang ako nakapag-prepare dito ng picture. Pasensya na po. Sa susunod siguro na video meron na yan. Talagang grabe ang pinamimigay. Tinalo pa eto sorry pero hindi naman kami nakikipagpaligsahan at mahalaga naman ho talaga kahit maliit na bagay lang ang itulong mo sa mga kababayan natin malaking bagay po 'yon. Pero dito nyo po makikita na wala sa kalingkingan ng tinutulong ng SMNI or ni Pastor, wala sa kalingkingan yung pinamimigay ng gobyerno. Biro mo, isang timbang grocery, isang sakong bigas, isang container na tubig, may pagkain pa po yun, luto na. 'Di ba? Sugsug ganun at sobra akong tumataba talaga ang puso ko. Kaya nga naging malapit talaga sa akin at minahal ko ang SMNI at lalong-lalo na si Pastor dahil sa kabutihang loob niya. Partida ginigipit pa yan Ginigipit pa ho si Pastor. Nakakulong ho si Pastor pero patuloy pa rin po yung kanilang pagtulong. Kaya nga ngayon namin talaga yung matagal namin sinasabi na fake news daw kami. Na kasi dati pinagyayabang talaga namin na hanggang ngayon talagang pinagyayabang namin na kahit na ginigipit ang KOJC, ang SMNI at si Pastor, hindi huminto ang KOJC, ang SMNI, hindi po sila huminto sa pagtulong para sa mga kababayan natin. Hanggang ngayon po yan at yan. May kita nyo naman, di ba? Diyan sa Cebu. Yung pagtulong at ngayon na i-extend po papuntang Davao sa mga nasalanta ng lindol. So ganyan. Ganyan po yung mga taong talagang nakakatulong sa bayan natin, sila yung winawalang niya ng gobyerno. 'Di ba? So kung sila nga medyo masasabi natin na hindi na sila pangkaraniwan kasi si Pastor hindi yan pangkaraniwan na Pilipino talaga. Si Pangulong Duterte ganun din, si VP Sara. So sila nga grabe sila gipitin. What if pa doon sa mga testigo? Pero hindi ko to sinasabi para panghinaan ho kayo ng loob. Sinasabi ko to is yun yung nangyayaring realidad ngayon sa panahon natin. Pero pinakamaganda dyan, kung sino man yung mga kasamahan pa or katulad pa ni Sir Orly Cortesa ba? Nakakalimutan ko yung apelido. Lumabas na rin kayo, maging labanan nyo, itaguyod nyo yung inyong prinsipyo. Hindi naman to para kay Hindi to para kay BP Sara, yung paglabas nyo ng testigo, hindi to para kay BP Sara. Hindi to para kay Senator Marcoleta. Hindi to para sa mga senador, sa mga congressman. Yung paglabas nyo ng katotohanan at humarap kayo na isuplong nyo yung mastermind, yung mga magnanakaw ng mga politiko, ay yung ginawa nyo ay isa na pong gawain ng isang tunay na bayani ho yan. At para po yan sa buong Pilipino, sa ating bansang Pilipinas. Yun po yun
Yun po yung ano na yun po yung pinaglalaban doon. Kaya kayo wag ho kayo matakot. Sige, oo, makapangyarihan sila pero darating at darating yung araw na babagsak at babagsak yung mga hayop na yan. Yan yung totoo dyan. O, yun ang aking finload. Yun ang direction nyo. Oo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko na yun. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Grabe, no? Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. Sana all. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Ngayon, alam na natin, no? Alam na natin yung sinasabi dati ni Senator Marcoleta na siya talaga yung target. Kaya nga tinrabaho talaga din agad to Kasi alam na nila na etong si Senator Marcoleta ay may testigo na talagang yayanig at magtuturo kay Martin Romualdez at kay Saldico. Kaya nagkumahog 'Di ba? Kaagad dapat mapalitan agad. No, dapat mapalitan agad ng ang Senate President para matanggal si Marcoleta. Pero kung halimbawa hindi napalitan si Senator Marcoleta ni Lacson, putang na, baka ngayon may kaliwanagan na rito sa issue ng flood control. Kaso yung humawak isa ding kuratong Kapatid din ni Judas Oo, etong si Soto tsaka si Lacson si Hadlang tsaka si Judas.
Si Judas, hindi pala si Balakid tsaka si Hadlang. Si Judas pala si ano yun, si Martin Romualdez. Oh, sino naman Jay si Saldico? Siya si ano, alalay ng Panday. Si ano, si Hasdu, alalay ng Judas. Hasdu eh. Kaya pala, ngayon ko napagtatanto na kaya pala talagang target si Senator Marcoleta is dahil doon kay kay Orly Cortesa. Yun talaga yung pinakainiwasan nila. Kaso hindi napigilan at talagang lumabas talaga. Kaso nga lang, kung makikita natin, obvious na kada may tinutumbok si Orly, katulad nga yung sinasabi niya na malapit na sa Malacanang nandun na 'Di ba? Nandun na sa Malacanang, papunta na yung sinasabi ni Orly, biglang hinarang, 'di ba? Biglang sinundutan ni Senator Ping Lacson. Kasi nga ang punto ho dito, ang pinaka plano nila is wag matumbok si Marcos Jr. sa nangyayaring Nakawan. Napindot ko yun Yun yung nangyayari. Yun yung kagustuhan nila. Na ang pinaka-importante wag matumbok si Martin Romualdez at etong si Marcos Jr. Yun yung pinaka-target talaga nila. Kaya nga itong nung nalaman ng mga tawag dito ng palasyo na may matinding may matinding testigo itong si Senator Marcoleta, nagkumahog ang mga putang ina. Oo. So ngayon, may sasabihin pa akong isa. Alam nyo na kung bakit nanalo, no? Kung ano talaga ang ikipinanalo, nabubulol ako, ni Lacson at ni Soto. Parang katulad lang yan kay Kiko Pangilinan at kay sino ba to? Kay Bam Aquino. Alam na ninyo kung anong magiging trabaho talaga nila. Malamang bagsak din tong dalawang to Dahil nga, 'di ba? Si Tito Soto medyo talagang may pag-asang manalo, pero ito si Lacson talaga nagduda ako dito Lalo na yung dalawa, si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So ang trabaho talaga nila is ganito, protektahan si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Tingnan mo, bandang huli, didiin na nila yan si Saldico. Ibabagsak na nila yan. Oo. Hanggang sa kasi pag nakatunog na si Martin Romualdez na parang tawag dito, parang etong si Saldico ay parang bibigay na. Kaagad nila tong gigipitin at pagmumukain nila tong masama. Tsaka ito, kaya ingat na ingat etong si Marcos Jr. na mabanggit din. Pareha sila nagkakaingat, ingatan Ingat si Marcos Jr. na mabanggit si Martin Romualdez. Ingat din si Martin Romualdez na mabanggit si Marcos Jr. Kasi una-una si Martin Romualdez may pang blackmail yan kay Marcos Jr. Sabihin niya lang, hindi naman ako makakapagnakaw ng ganito kung hindi dahil sa'yo. Diba? Hindi ako makakapagnakaw ng ganito kung hindi dahil sa'yo. Speaker lang ako, presidente ka, kapag nagnakaw ako at nalaman mo, yari ako sa'yo. Ganun lang kadali yun, diba? Senator Marcoleta, sagot, Si Diskaya, corroborated lahat. Corroborated daw. Sorry. Sumunod ng mga testigo. Pero si Gutesa, ang pinaka-credible dahil si Gutesa, wala siyang gain dito Wala siyang interest. Wala siyang interest dito Tama. Di ba? Sige, sabihin na natin, parang ang ibig sabihin nito ni Senator Marcoleta, sige, sabihin na natin na nagsisinungaling si Diskaya. Kagaya ng sinabi ni Mayor Vico Soto. Paano si Orly? Una-una wala siyang naging pakinabang dito. Hindi siya nakinabang dito sa pera ng flood control. Pera ng itong budget sa 2025 na pinag-uusapan ngayon. So talagang, tsaka anong mapapala ni Sir Orly na tumistigo laban kay Martin Romualdez at Saldico? Ano mapapala niya? Di ba ikakapahamak niya pa nga to?
Doon dapat talagang kahangaan natin tong tao na to kasi wala siyang mapapala dito. Ang mapapala niya lang, tayo ang may mapapala kay Orly dahil talagang tumindig siya at may tuturing natin siyang bayani dahil mabigat tong mga kinakalaban niya, hindi basta-basta. Putang ina, sobrang ang yaman nito. Ilang trilyon na ba nawawala sa pera ng bayan? O halimbawa, dumepende tayo nung panahon ni Pangulong Duterte, iniwan niyang utang sa Pilipinas ay nasa 11 trillion, di ba? So ilan na yung utang ng Pilipinas ngayon? Pa 18 na. Oh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ibig sabihin, meron ng nanakaw etong mga walang yan na to na 7 trillion. 7 trillion na po ang nananakaw. Kasi ang gagawin ko, kulangan yung pondo. Kapag kulang yung pondo, uutang. 'Di ba? Ang masaklap pa niyan, utang ng utang, tapos yung pondong nawawala, sa kanila pa rin napupunta. So hindi lang 7 trillion talaga ang nananakaw ng administrasyon na to. Nila Martin Romualdez at ni Saldico, pati na si Marcos Jr. Ulitin ko nga sa inyo, hindi to magagawa ni Romualdez, ni Saldico kung wala tong basbas ni Marcos Jr. Yun lang talaga yun eh. Yun lang, napaka-basic lang nun. Diba? Napaka-basic lang baka hindi nyo pa maintindihan ng mga tulonggis ng mga vlogger dyan. Lang yung presidente ka, pinsan mo nagnanakaw, tapos hindi mo kayang solusyonan, hindi mo kayang panagutin. So kasama ka dyan. Diba? Ganun lang yun. O eto, tingnan natin yung pag-iyak ni Tito Soto. Ay, hindi pala yan. Eto. O, ayan ha. Sabi dito ni Tito Soto, ginigiba kami ng fake news. Ginigiba kami ni Naping Lacson, Mig Subiri sa fake news daw. Ito sabi niya rito, napansin namin mula nung September 8, pagdating ng mga Thursday, Friday, Saturday, may mga fake news against me. Against Sen Panpilo Lacson. Against Sen Mig Subiri. Tapos pagdating ng Lunes, meron daw crop every weekend. Una, naging na rin to no? Naging parang sandalan na to ng mga sinungaling. Etong salitang fake news. Kasi una, number 1 na nagpe-fake news dito. Una, pag sinabi bang tuta ka ni Martin Romualdez, fake news yun. O ngayon, tatanungin namin kayo, kung hindi ka tuta ni Martin Romualdez, bakit hindi nyo matumbok-tumbok kapag tinuturo si Martin Romualdez ng mga kontraktor? Mga kontraktor ng mga testigo. So ano isipin namin? Magtatanga-tangahan kami? Ano isipin namin? Takot ka lang kay Martin Romualdez. So isa sa ibig sabihin ng tuta yun eh. 'Di ba? Di talagang sinasandalan na nila to lagi. Ay fake news lang yan. Oo. Nagnakaw ka daw ng trillion, ay fake news. Nagnakaw ka daw ng billion, fake news yan. Puro ganun eh, 'di ba? O pag sinabi nating involved si Marcos Jr. sa nakawan sa corruption ngayon, sa nangyayaring corruption ngayon, ay fake news yan. Oo, fake news yan. Una-una, presidente si Marcos. Wala siyang alam sa nangyayaring korupsyon. So hindi siya pwedeng i-involve sa nangyayaring korupsyon kasi fake news. Fake news na involved siya rito. So paano napatunayan na fake news yun? Siya nga yung presidente. Ganun lang yung kadali. Putang ina. Sabihin nyo fake news. Ginawa nyo ng sandalan yung salitang fake news na yan. Pag nahahalata kayo, ay fake news. Pag nabibisto kayo, fake news yan. Anak ng titing na yan, lagi na lang ganon. Hindi nyo ba kaya ipaliwanag na talagang sasabihin mo pa na sasabihin pa ni Tito Soto na si Martin Romualdez ang tuta ko.
tuta mo naman pala si Martin Romualdez, di pa kulong mo nga ni. Diba? Ipatawag mo. Ano pa ba? Ano yung hearing na yan? Senate President ka, wala kang kwenta? Akala ko ba tuta mo si Martin Romualdez? Ba't di mo mapatawag-tawag sa Senate hearing? Oh, ganun lang kadali yun. Tigilan nyo kami. Oh, so yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa video na ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.